So, ito po mga ka-vloggers, tingnan nyo itong compressor na to ha. Pagmasdan po ninyo yung kanyang pulley ha. Ngayon no. Hindi siya nauulanan pero nagkaganyan siya. Kahit yung sa bandang taas niya. Ayan no. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, kumusta na po? Eto, siguro lagi na lang ninyo ako makikita muna na nakasalamin para proteksyon, lalo meron akong gustong ituro ulit sa inyo. Ang topic kasi natin, sunod-sunod to mga ka-vloggers, na mga vlog na gagawin ko para sa inyo ay puro tungkol po sa compressor. Kasi napansin ko marami sa inyo na lagi nagtatanong sa mga comments tungkol lagi sa mga compressor. Kung ano nangyayari sa ganito, bakit nag-i-slide, bakit ang tako sa fan belt, kapapalit lang, puro sa compressor bakit nag-black oil, ano dahilan ng black oil, bakit ayaw lumamig, lahat, puro compressor mga ka-vloggers. Kasi nga po, ang compressor kasi, siya ang pinakapuso, siya yung nagbibigay ng bomba, siya yung nagpapump, siya yung magpapaikot kumbaga sa tao, siya yung nagpapaikot ng dugo. Sa yun naman sa aircon, refrigerant naman ang pinaiikot niya. Na kapag nag-blow ba yun, alam niyo na po ang mangyayari, di ba? So ngayon, mga ka-vloggers, ang topic natin bigyan natin ng pangalan ulit ang ano natin. Kung paanong dati ay iwas high pressure dati, ngayon gawin nating usapang compressor, mga ka-vloggers usapang compressor. Nagtataka kayo ba't nakasombrero ko, kasi mga ka-vloggers, mainit, naka-against the light yung tingin ko, ayan So nasisilaw ako at hindi ko masyadong makita kayo. So simulan natin ang topic mga ka-vloggers. Unang topic na gusto kong gawin bago natin, meron kasi akong isang lumang compressor dito na gagawin nga nating topic sa sunod-sunod na mga vlog ko. Ayan siya mga ka-vloggers. Isang Nippon Denso na compressor. So, sa sunod-sunod na topic na gagawin natin, bubuksan natin siya. Ipapakita ko po sa inyo at lagi tayong mayroong pag-uusapan tungkol sa bawat problema ng compressor mga ka-vloggers enjoy kayo rito sa mga topic natin darating, mga susunod pa, lalo na rin ngayon. So una natin topic bago natin buksan to mga ka-vloggers, usapang compressor number 1. Eto mga ka-vloggers madalas tong tinatanong mapado sa page ko sa Facebook o kahit dito sa YouTube, bakit daw ang lakas sa fan belt ng compressor nila? Nagpalit na daw ng fan belt, naubos din kagad, nag-i-slide na naman, bagong-bago pa lang, halos wala pang isang araw. So nakakapagtaka yung ganyan mga ka-vloggers. Isang araw pa lang nilagyan ng fan belt ng mekaniko, ubos kagad, nag-i-slide na naman. So ang mga ganong kaso mga ka-vloggers, kung iisipin ninyo, hindi mangyayari yun kung ang sasakyan laging ginagamit, kung lagi siyang umaandar. Siyempre makikintab mga pulley nun pag laging gamit Yung mga ganong kwento, nangyayari po yun kapag ang sasakyan ay na-standby, na-stock na matagal-tagal, or na-stock siya, nauulanan, walang takip yung ilalim ng sasakyan. Isa pa rin yun. Minsan naman, ang sasakyan ninyo ay nakaparada o malapit, nakatira kayo sa malapit sa tabing dagat. So maalat yung hangin mga ka-vloggers. Yun ang mga kadalasan nangyayari, lalo na rito po sa amin sa Olongapo,
yung Pasambales na yan, kahit sa Pabataan na yan, maalat yung hangin, yung simoy ng hangin, mabilis magkalawang ang mga bakal. Kahit electric fan mo na nasa loob na ng bahay, makikita mo, nagkakaroon kagad ng mga kalawang. Kasi nga po, mga ka-vloggers, dahil sa simoy ng alat ng dagat, malapit kasi kami sa dagat, mga ka-vloggers. So, lalo na pag ang sasakyan ninyo nga ay naipaparada doon mismo malapit sa dagat, or yung bahay ninyo medyo nasa mga resort kayo at nai-stack siya, kahit may nakakabit pang fan belt dyan, magkakaroon po ng kalawang yung mga pulley, mga ka-vloggers. So, ano ba itsura ng kalawang na yon? Na bakit kakainin niya yung fan belt? Kalawang lang? So, ito mga ka-vloggers, itong compressor na ito, pakikita ko po sa inyo kung ano nangyayari, kung ano yung kalawang na sinasabi ko. So, ito po mga ka-vloggers, tingnan nyo itong compressor na ito. Pagmasdan po ninyo yung kanyang pulley, ha. Ayan, no. Ito, na-stack lang banda dyan sa bodega ko, ha. Hindi na uulanan to mga ka-vloggers, pero tingnan ninyo. Malalim na, oh. Hindi siya nauulanan, pero nagkaganyan siya. Kahit yung sa bandang taas niya. Ayan, oh. So mga ka-vloggers, kapag nagkaganyan yung pulley, siyempre magalas masyado yan. Kung hindi ninyo lilihain yan ng magalas na liha, yung mga 120 o yung 100 muna, ano mangyayari? Kakainin po ng kalawang na yan yung fan belt, mga ka-vloggers, yung goma. Kahit kakakabit lang ninyo ngayon, halimbawa sinalpak ninyo ngayon, no? Mamaya lang, pag start nyan, nangangamoy goma na. Halimbawa, nilagyan na ninyo ng makapal na belt na may ngipin. Kahit may ngipin pa yan, mga ka-vloggers, ha? Yung type A yan, ha? Oh, tingnan nyo, pwesto natin dito, ha? Kahit lagyan pa ninyo siya ng bagong fan belt, ayan, no? Halos nakaangat pa yan, ha? Lapat na lapat sa pulley, mga ka-vloggers. Dahil sa galas nito, ayan, na parang magiging liha siya dyan, parang magiging liha yan dyan, uubusin niya kagad tong mga labi ng fan belt na to, mga ka-vloggers. Kakainin niya kagad yung mga yan, magiging matulis tong gitnan to, na ang mangyayari, lalapat yung tulis na yon doon sa gitna ng pulley. Ayun, kung nakikita ninyo doon, at magi-slide na siya, mga ka-vloggers. Magiging parang ganito, yan, papasok na siya doon sa loob. Ayun, tingnan nyo, pasok natin to isang belt na to. Ayun, nakalubog yan, papasok siya doon sa kaloob-looban, dahil nga po lilihain, gagasgasin itong mga kalawang na to. Kung di ninyo lilihain, kung di ninyo pakikinisin yan, kakainin niya yung goma at ninipis. Magiging ganyan po yung belt. Ayan, papayat, mga ka-vloggers. Mauubos yung mga gilid, yan, katulad nito. Mawawala sa forma. At lalapat na siya doon sa pinaka ilalim na yun. Magi-slide na siya. Dapat dito lang lumalapat yan, mga ka-vloggers, sa kabila ang gilid na yan. So, ano po ang magandang remedyo? Gaya nga nung sinabi ko kanina, pagka nangyari ang ganun na iparada ang sasakyan kung ilang taon o isang taon o ano, depende. Pero nandoon sa nababasa siya ng ulan, nagkakaroon ng moisture dahil walang cover yung ilalim ng sa may makina, or nakatira sa tabing dagat, maganda, mga ka-vloggers, kukuha kayo ng magaspang na liha. Yun nga yung sinasabi ko, yung mga number 120, halimbawa ganito,
Tupiin ninyo ng ganyan, no? Tapos alisin lahat ng mga fan belt muna pala. Lahat, mapa-alternator, sa power steering kung ilan yung belt niya, yan dito sa compressor. Tapos pagtiyagaan ninyo na lahat ng pulley lihain, mga ka-vloggers. Pagtiyagaan yun, walang daya. Pagtiyagaan ninyo na pakinisin lahat, tanggalin yung mga rebaba, yung mga kalawang. Parang ganito, mga ka-vloggers, oh. Kung magagawa ninyo yan, makapal-kapal, lihain ninyo. Yan. Tsagain ninyo lahat ng mga pulley. Ayan, kapit, oh. Makita ninyo, kumapit kagad yung kalawang, oh. Ha? Kailangan magaspang na liha muna, tapos saka nyo tirahin ng medyo pino na kapag medyo makintab na. Pero pwede naman yung magaspang, hindi nyo na para lalong huwag mag-slide. Ayan, oh. Nakikita po ninyo, ayan, oh. Makapal, eh. Hanggang loob, eh. Kaya ginaganyan para dumampi kagad sa kabila ang sides. Mahirap na trabaho, pero lalo na sa may makina. Ayan, makintab na siya, oh. Paikot po yan, mga ka-vloggers. Titirahin nyo lahat. Hindi lang yung isang side. Lahat, wala kayong ititira na magaspang pa. Kailangan lahat maging ganito. Tapusin ko lang ito, isang side na to. Tingnan po ninyo, mga ka-vloggers, oh, yung naliha. Ayan, oh. Makinis-kinis na, pero kulang pa po yan. Ayan, oh, meron pa sa banda ilalim. Ayan, oh, kahit sa banda itaas niya, tingnan natin. Ayan, oh. Kuminis na rin. Kesa naman sa ganyan, ayan, oh, tingnan nyo, oh. Malalim. Nandito lang po yan sa bodega ko na may bubong, hindi na ulanan to, mga ka-vloggers. Moisture lang yan, nagkaganyan na. Oh. Ayan, oh, malala to, magalas, oh, sobra. Kakakabit pa lang ninyo ng fan belt. Halimbawa, kinabit ninyo kaninang umaga, wala pang tanghalian, nag-i-slide na naman yun, mga ka-vloggers. Dahil nga po, para siyang sandpaper, para siyang liha. Uubusin niya yung goma habang umiikot yun. Kakainin niya, nangangamoy goma. Maamoy niya, minsan tumitilamsik pa yung goma, eh. Yung mga rebaba, inuubos niya yung fan belt. Susunod, makita nyo, nag-i-slide na naman po yung belt. So, ano ang dapat gawin? Tanggalin lahat ng fan belt na nakakabit sa main drive. Mapa yung alternator, sa power steering, sa aircon, lahat yun. Tapos, tiyagain ninyong lihain lahat ng pulley. Sa amin kasi, mga ka-vloggers, ayoko na mai-advise sa inyo, gawain na lang ng mga, professional. Sabi nga, na yung makina, pa-start ko sandali, tapos gagasgasin ko nung kikil, ng file. Gagasgasin kong konti yun. Ganon. Pa-start siya. Kadalasan nga, minsan may mga belt pa para gumagana pa yung mga water pump. Hindi siya madidiskarga. Titingin ako ng lugar na medyo pwedeng po mga sukyo. Pero hindi ko ina-advise gawin nyo. Baka maputulang pa kayong kamay doon, sisihin nyo pa ako. Pero wag nyo na isipin yun. Baka gawin ninyo, mga ka-vloggers, hindi pa kayo sanay, mapahamok pa yung mga kamay ninyo. Mas maganda, tanggalin na lang ninyo lahat ng belt. Tsagain ninyo na lihain mula main drive kung ilan may yung mga groove doon, yung mga papasukan ng pulley, ay ng mga belt, papasukan ng belt, kung saan doon kakabit siya, lihain yun, yung buong paikot, tsagain ninyo. Tapos susunod yung compressor, yung alternator, yung power steering, yung mga tensioner, lahat, mga ka-vloggers, wala kayong ititira. Kailangan po yun para tumagal ang fan belt ninyo. So, paano po, mga ka-vloggers? Sana ay may natutunan kayo kahit papano dito sa ating usapang compressor number 1. Marami pa to. Bubuksan ko tong compressor na to at ituturo ko sa inyo unti-unti ang abot ng aking makakaya, mga ka-vloggers. So, ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po.